maikling panalangin. Diyos namin banal, dakilat, makapangyarihan sa lahat, muli sa iyong banal na trono ng awat kagandahang loob. Kami po ay dumudulog muli upang ang dalangin namin, kayo po ang tunay na mangusap at kayo po ang magsalita at magpahayag at magpaliwanag sa pamamagitan ng banal mong Espiritu na siyang mangungusap at nasa amin pong kalagitnaan. Dalangin namin na patuloy ka namin sambahin, papurihan at luwalhatiin, Panginoon Diyos. Malaya ang iyong pagkilos, Panginoon Diyos, at ikaw po ang magpaliwanag sa aming puso at sa aming kaisipan. Papuri at kalawalhatian ay sa iyo, sa pangalan mo po aming Panginoon Jesus. Amen. Isa sa na-share ko sa inyo last time, yung patungkol doon sa komunyon natin, ano po yun, yung pag-aaralan ko, napakaganda. At medyo, ang tawag na ito, nababypass natin minsan yung pagka-komunyon natin. At isa ito sa ating pag-aaralan ngayon, yung aklat ng Juan. At ito yung ating pag-aralan. Jesus, the true bread. In John chapter 6, medyo mahaba actually ito kung tutusin. Nasa buong chapter 6. At pag-usapan natin ito maya-maya. John chapter 6 mula verse 25 hanggang 59. Jesus, the true bread. Si Jesus, ang tunay na tinapay. Si Jesus, ang tunay na tinapay. Mapapansin po natin, bigyan ko na lang po tayo, kunin natin yung istorya, yung takbo ng istorya. Sa takbo po ng istorya, nagsimula po ang chapter 6, doon po sa pagpapakain ng 5,000 kalalakihan. The feeding of 5,000. Okay? So yung 5,000 na kalalakihan ay hindi pa kasama ang mga kababaihan at yung mga bata. So sa 5,000 sa 5,000 na ito na pinakain ng Panginoon Diyos, meron tayong makikitang mga senaryo. At ako rin mismo nagulat, matagal ko na nabasa ito at alam ko nabasa na rin ninyo at pag-aralan na rin natin. Pero meron pa rin tayong matutuklasan sa panahon ngayon. Okay po? Sa istorya, pag-isa na natin, sa pagpapakain ng 5,000, makita natin ang Panginoong Yesus ay pumunta doon sa malapit doon sa tinatawag na dalampasigan ng Sea of Galilee. Doon, o kaya Sea of Tiberias, ibang translation yan. At doon po, ay malapit sa tabi ng isang bundok. Okay, ay sila inaupo. At nakita ng Panginoon Jesus, ang dami sumusunod sa kanila. Okay, kita niya sa verse 5, tumingin siya at maraming dumarating na mga tao. Ngayon, dahil ito ay hapunan na, magtatakip silim na. At tinanong ng Panginoon Jesus ang kanyang mga disipulo, paano sila pakakainin? Okay? Bear with me po kayo mabuti para maunawaan natin ito. Na nakita niya yung maraming mga tao at tinanong niya ang mga disipulo ito sa verse 5, John chapter 6 verse 5, saan daw sila makakakuha o makakabili ng pagkain para sa mga tao. Take note po ang pagpapakain sa 5,000 ay pare sa 4 na gospel na sulat. Mateo, Marcos, Lucas at Juan, pare-parehas na naisulat. Pero hindi pare-parehas yung pagkakasulat. Parehas ang senaryo, pero merong pagkakaiba. At pag binuo niyo yun, binasa nyo ng yung 4 na yun, yung account na yan, makikita nyo yung kabuuan ng istorya. Okay? So, dito, mas mahaba ang sinulat ni Apostol Juan.
At merong dalawang makikita natin dito na sumagot kay Jesus kung tinanong niya saan tayo makakabili ng pagkain para mapakain sa mga tao. Sabi ng isa, wala tayong mabibili rito. Kasi kung bibili tayo, aabutin ng, depende sa translation, kasi merong ibang translation sabi ay kalahating taon ng 6 na buwan na sweldo para pakainin yun mga tao. So, yung isa naman, si Andrew yata yun, si Andrew po, ay nagsalita. Sabi niya, meron ditong bata, may baon. Buti may bata, may baon. May baon yung bata na 2 isda, okay, 2 isda at 5 loaves of bread. 5 tasty. Okay. 5 gardenia, meron siya, dala. Pinakadala siya ng gano'n, ano? So, 5 at saka 2 isda. So, ang sinabi ng Panginoon Hesus, paupuin sila, grupo-grupo, at doon sa mga, marami namang damuhan doon, pinaupo sila at pakainin. Okay? So, yung pagpapakain na yan, ay dinistribute na ng mga disipulo. So, titignan natin mabuti. Yung feeding ng 5,000, not including the women and children. So, aabot yan, conservative-wise, nasa 15,000. Okay? Kids meal. Na tao, na pakakainin. Dami. Dami yan. Ngayon, may mga lessons tayo. Ang ginawa ng Panginoon Hesus ay dinistribute sa mga disipulo at namigay sila. Okay? At doon nagsimula ang milagro sa paningin ng mga tao. Simula milagro. Bakit? Kasi habang nagbibigay sila, hindi sila nauubusan. Ito yung isang lesson natin makikita. May lesson doon sa giving kung paano tayo nagbibigay. As long as you give, you will not lack nothing. You will lack nothing. You will not lacking. Hindi ka magkukulang. Habang patuloy kang nagbibigay, hindi ka magkukulang. The principle of giving. Ito yung punto. Habang ikaw ay patuloy, alam niyo sa Biblia, ang daming senaryo patungkol doon sa milagro ng Panginoon Diyos kung paano po-provide ang Panginoon Diyos. Naalala niyo sa panahon Elijah ba yun? No? Diba, naalala niyo na nagkaroon ng famine, na pag-aralan natin, nagkaroon ng famine, tagutom, at yung pinapunta siya dun sa mag-ina na ang natitirang konting arena at langis, yun na natin pagkain nila at mamahintay na lang nila sila mamatay. Pero hindi na ubusan. Kasi sinunod ng taong yun, yung sinabi ng lingkod ng Panginoon Diyos. So pinakain niya yung lingkod, actually sa kanila lang kulang na. So pinakain niya, pero hindi na ubusan. At ganun din yung mga ginagawa ng Panginoon Diyos noong pasalumantipan, sapagkat habang ito yung magandang balita, ito yung isang magandang lesson natin. The more na nagbibigay ka, the more na you give, the more na hindi ka magkukulang. Tumigil lamang yung pagdami ng tinapay at isda nung lahat ay nabusog. Hindi lang yung nagkaroon na sila. Dumating yun yung unang ayuda eh. Dumating ayuda sa kanila. August. Baga natin. Pero yung ayuda na natanggap ng 5,000 at pati yung mga babae at mga bata, busog sila, na-full sila. At alam niyo na yung story, di ba? Merong naiwang 12 basket, bakol, malalaki.
Saka lamang tumigil yung pagdami ng kanilang dinidistribute. Nung nabigyan lahat at nabusog yung lahat. So, ito yung unang lesson. As long as you give, you will not, hindi ka magkukulang. Yung sowing and reaping, yung pagtatanim at pag-aani, halos parehas. Alam mo na kung saan ka dapat magtatanim. Kasi yung pagtatanim, yung buto naman, dapat doon sa matabang lupa. Dapat sa matabang lupa. Anyway, so, the more na nagigib ka, hindi ka magkukulang. Pangalawang lesson, God will never run out of provision. Kahit kailan, hindi magkukulang ang Diyos para ikaw ay bigyan. Second lesson, habang nagdi-distribute sila, patuloy ang provision ng Diyos. Pinakain sila ng pinakain. Yung pagtatanong ng Panginoon Jesucristo sa mga disipulo kung saan sila makakuha, tinetesting na niya eh. Para lang, meron ba concern itong mga disciple ko sa mga kapwa nila na sumusunod din. So, isa pang lesson din yun. Dapat meron tayong care, meron tayong paki sa ating mga kapatid sa kanilang mga pangangailangan. Hindi lang ipasarili natin. Anyway, number 3, when God provides, it is more than enough. Kaya nga, ilan na natira? 12 basket na malalaki. 12. Alam niyo, nung nagbibigay yung mga disipulo, 12 din sila, di ba? So, eksakto sa kanat, biro mo yung nagbigay. Hindi lang piraso, kung hindi basket pa. Kapag ikaw ay ilingkod ng Panginoon Diyos, kapag ikaw ay naglilingkod at may pagkatawag sa Panginoon Diyos, hindi ka magkukulang, sobra-sobra bibigyan ng Diyos sa iyo. Alam niyo, isa sa gusto kong matutunan sana ng mga anak namin, at aking pamilya. Kaya sila pinagpapala ay dahil sa tinawag ako ng Panginoon. Dahil naglilingkod ako sa Panginoon. Makatandaan lang sana nila. Sana lang marinig nila. Mauunawaan nila. Kaya sila pinagpapala. Alam niyo kung isang principle doon? Sa Psalm 133. How good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So yung anointing oil of God, yung flow doon sa head ni Aaron. Yung anointing oil na yan, yung blessing ng Panginoon Diyos, hanggang sa balbas at hanggang sa laylayan. Damay. Naalala niyo na sa amin, na pag-aralan na rin natin ito, kung ikaw ay lingkod ng Panginoon Diyos, damay yung mga tao sa mong pamilya mo. Wala silang ginagawa, pasaway pa nga eh. Pero pinagpapala pa rin sila dahil sa iyo. Kaya magpatuloy lang kayo. Kayaan sila. But I want them to know, kaya sila pinagpapala ay dahil sa paglilingkod natin sa Panginoon. Huwag na rin pagmalaki. Ayaw kong makita, ayaw kong sa mga anak ko na bakit ba matatalino sila kaysa sa amin. Kaya nila. Kaya sila nagkaganon dahil sa biyaya ng Diyos. Hiningi namin yun. Ako personal, hiningi ko yun. Bago pa sila naging tao, hindi pa sila ginagawa. Pero hiningi ko, Lord, bigyan mo ako ng anak na ganito, gano'n, gano'n. Nakalimutan ko lang yung una eh. Meron lang ako nakalimutan kaysa nun eh. Pero natupad lahat ng hiningi ko. So, hindi natin pagmamalaki yun, yung ganong klase. Ang pinagmamalaki ko ay dahil sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya lalo akong pinagmamahal. The more. Kasi kahit kailan,
First natural and then spiritual. Kapag ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, kahit anong klase ng kumpanya o trabaho yan, imposibleng hindi ka kikita. Meron at meron ka. Lalo pag meron kang bossing, meron kang manager, o may-ari ng kumpanya na ikaw ay nagtatrabaho doon, sisweldohan ka. Tama? At depende pa yan kung masipag ka o mabait ka o may ginawa kang mas maganda. Lalo kang pagpapalain. Kung nagagawa yun dahil sa servisyo mo, ang Diyos pa kaya hindi ka pagpalain. At tawag lang natin sa kumpanya, sa pagtatrabaho, sweldo. Dahil nagtatrabaho ka. Okay. Mas mayaman yung ating manager. Diba? Mas mayaman si God. Kaya, imposible hindi ka puhugsan ng Panginoon Diyos at magkulang. Imposible magkukulang. Magkukulang ang Diyos sa iyo. Okay? It is more than enough. More than enough. Yung 12 mga disipulo, pagkatapos sila, may kanya-kanya silang basket, may take home sila. Aanhin nila isang katutak na yun, ay isang kainan lang nila, busog na yung dalawa at dalawang isda. Kalaw, makatatlo ka o kahit na 5 pang isda, saka dalawang tinapay, sobrahan mo na, ang mga lalaki yan eh. Eh, isang basket, sobra-sobra talaga sa kanila yun. Okay, so, ganun ang Panginoon. Now, alam niyo ba yung ministerial gifts? Meron tinatawag na ministerial gifts sa Ephesians chapter 4, verse 11. Ito yung apostle, the prophet, the evangelist, pastors, teacher. Pag-aralan natin yan sa discipleship. Merong 5 ministerial gifts. So ito yung ginamit ng Panginoon Diyos, ito yung binigay ng Panginoon ng Espiritu Santo sa bawat iglesia na siyang magtitrain, huhubog at magtuturo sa mga mananampalataya at upang sila, ang kongregasyon o mananampalataya ay makagalaw, kumilos at gamitin yung kaloob na yan, yung ministeryo yan. Yung apostle, yung prophet, evangelist, pastor, and teacher. So lahat yan, meron. Yung tinatawag na motivational gifts din, ito yan. Ayon sa Romans chapter 12, verses 6 and 8, ito yung pinag-aaralan pagdating sa spiritual gifts. Spiritual gifts. So, tingnan nyo kung meron kayo dyan. Posibleng wala. Kahit isa meron, pero minimum isa. Minimum isa. Pero bihira yun eh. Yung isa lang. So, meron dyan sa inyo 2 o 3 o mahigit pa. So, motivational gifts. Sa Romans chapter 12, verses 6 and 8, yung prophecy, yung serving, teaching, exhortation. Sa ibang translation ay encouragement. Yung exhortation na encouragement, parehas lang yan. Giving, leadership, mercy. So, iyon yung motivational gift. Meron sa inyo, sa ating pag-high worship, diba, dumarating ang punto na may nagsasabi ng mga mga prophecy, yung word of encouragement yan, na pwede kayo mag-prophesy but doesn't necessarily mean na kayo ay prophet. So, but you can. Ina-allow natin yan kasi motivational, para ma-motivate, mabigyan lakas, ma-lift up, ma-build up. So, upang makikita natin na mungusap talagang Panginoon Diyos, etc. So, ganun ang punto. So, lahat yan. At yung pangatlo, yung tinatawag na manifestation gift sa 1 Corinthians chapter 12, 7 hanggang 11. So, itong manifestation gifts, katulad ng word of wisdom, word of knowledge, dito pumapasok yung ating nangyari, faith, healing, working of miracles, prophecy, yung tatlong halos meron, discerning of spirits, tongues, interpretation of tongues. Yung lahat na yan, ministerial, motivational, and manifestation gifts, lahat yan present at nagagawa ng ating Panginoon Kristo. Hindi napansin, sa buong 4 na gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, yung lahat na yan ay nagagawa ng ating Panginoon Kristo. Okay? So,
working of miracles, kaya nga nakapagpakain siya ng 5,000. Milagro. And later on, kita natin na naglakad siya sa tubig. So, sa puntong ito, nangyari noong pagiging service niya, natuturo siya, nag-i-exhort siya, okay, bilang isang pastor, pinangangalagaan niya yung 5,000 na yan, teacher, apostle, etc. At meron siyang tinatawag na word of knowledge. Alam niyo yung word of knowledge, or alam niya kung ano yung nangyayari. At isang common sa puntong ito, sa chapter 6, ay yung discerning of spirits. Matapos magpakain ng Panginoon Hesus doon sa 5,000 mga lalaki, hindi kasama pa ang mga babae, sabihin natin 15,000 na mga tao. Matapos siya magpakain, na-discern niya kaagad. Nag-uusap, nakalagay naman niya, nag-uusap ang mga tao dahil sa nangyaring milagro. Papakain ng busog sila. Na-discern niya na iba ang gusto at pinaplano ng mga tao. Alam niya, di ba? Ano pinaplano ng mga tao? Gusto siya maging hari. Kasi nga sila ay under ng Roman Empire ng panahon na yan. At kapag siya ang naging hari, hindi na sila magtatrabaho. Busog. Hindi sila magkukulang. So, nais ng Panginoon Diyos, at totoo naman siya yung hari, at nais ng Panginoon na busugin ang lahat ng kanyang mga tao. Ang problema, hindi sa paraan ng tao, hindi sa kaisipan at niisip nila. Ibang pamamaraan ng Diyos. So, hindi ganon. So, para hindi lalong umigting yung ganong klase ng pag-iisip nila, ang ginawa ng Panginoon matapos yung pagpapakain, pinadala niya yung mga disipulo niya, pinasakay ng tugo. Na nasabit niyo sa di ba? Sa Batangas Port. Pinasakay niya para lumipat sa Mindoro. So, pero nagpaiwan siya. Sa ibang translate, sa ibang account, Matthew yata yun, ay nag-pray siya. At madaling araw, siya ay sumunod sa kanila na naglalakas sa tubig at napagkamalan pa siyang multo. At doon nangyari na sabi ni Petro na kung ikaw yung Panginoon Diyos, papuntay mo ako dyan. Kaya nakuha niya yung story, tinatakbo ng story at pinaglakad nga at yung muntik na lumubog at bumalik sila. Inabot kasi ng bagyo doon nung madaling araw. May nabot sila ng bagyo, ng disipulo. At nakatawid na sila doon. Ngayon, ang sumunod na istorya ay nung nalaman pala ng mga tao, ako na napansin mabuti, nalaman ng mga tao na yung ginamit nilang bangka ay isa lang. Eh marami sila, 13 sila kung tutusin, pang 12 disipulo, pang 13 si Jesus. So ang ginawa nila, sumunod sila. Umaga na. At pagdating sa kabilang ibayo, nakita na ng Panginoon sa Kristo, saka sila nagtanong, Lord, kailan ka nakarating? Paano ka napunta rito? Okay? Yan yung sa punto ng, saan na ba yung nagtanong na yan? Bago yung verse 25, kung meron kayo, sa verse 25, sabi niya, when they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Kailan ka napunta dito? Kailan ka nakarating dito? So, yun yung mga taong, yun yung mga taong kasama doon yung mga pinakain. Okay? So, nakuha niya, na-gate niyo yung istorya, kailangan natin makuha yung istorya. John chapter 6, 22 hanggang verse 26. Simulan natin yan. Balak ng mga tao na nakakain, no? Sa 5,000 na nagawing hari ang Panginoong Jesus. So, na-discern ito ng ating Panginoong Jesus, kaya sinabihan niya umalis sila at pumunta sa kabilang ibayo. Pinauna mga alagad, saka siya sumunod na naglalakad
na naglakad sa tubig. So, yun yung istorya. And titingnan natin sa verse 22 yan, hanggang 26, Jesus refused to satisfy their curiosity for two possible reasons. Kasi nga nagtanong, Lord, kailangan nakarating dito. Panginoon, kailan ka nakarating? Hindi niya sinagot. Hindi niya sinagot ng diretsahan yung tanong na yan. Anong sagot ng Panginoon Jesus? Mas maganda kung nasusundan niyo ako sa inyo. Kasi hindi ko na niligay dyan na masyadong mahaba. So sundan niyo ako sa inyong mga gadgets at may Bible dyan. Nasa verse 26 tayo. Anong sagot ng Panginoon Jesus sa verse 26? Jesus answered, I tell you the truth, you are looking for me, not because you saw miraculous signs, but because you ate the loaves and had your fill. Nakakain kayo ng tinapay at nabusog kayo. Kaya nyo ako hinahanap, hindi dahil sa milagro na senyales, kung hindi dahil nabusog kayo. Hindi sila sumusunod sa Panginoon dahil sa milagro, sa ginawa ng Jesus. Kaya sila sumunod dahil napusok sila. Binaliwala nila yung punto na kung saan ang Panginoon Jesus ay nagpakain ng 5,000 sa pamamagitan lamang ng 2 isda at 5 tinapay. So, ganun yung nasa isipan nila. Yun ang sinabi na discern agad ng Panginoon Jesus. Alam niya eh. So, merong dalawang tinan niya sa notes natin. Iniba niya yung sitwasyon, dinerecho niya yung mga tao. Merong dalawang possible reasons. Bakit ito yung kanyang sagot? First of all, this was to be a private miracle for the benefit of His disciples. Yung nangyayari sa lawa na sila ay binagyo, yung mga disipulo, at nakapaglakad ng nasa tubig ang si Pedro, hindi na naikwento yun. Sa kanila na lang yun. Nag-guess nyo ba? Ang punto rito, alam nyo, may ginagawa ang Lord sa inyo na personal. Para sa inyo lang yun. Hindi nyo kailangan ikwento pa sa iba. Yung detalye, no need. But, kailangan nyo ikwento yung patotoo kung paano gumalaw at tumilos ang Lord sa inyo. Pero may pagkakataon na yung milagro na yun para talaga sa inyo. Sila nakakala si Jesus at mga disciple. Okay? So, yung pangyayari na yon, yung milagro na yon, yung ginawa ng Panginoon Jesus ay para sa privado lang. Kanila lang yun. Sa mga disciples lang niya. So, mayroong ginagawa ang Diyos. Minsan sa atin din, sa grupo natin sa church, may ginagawa ang Panginoon para sa atin lang yun. Katulad ng paano may explain sa hindi pa mananampalataya kaibigan natin, mga kaibigan ninyo. Paano nyo explain na, Lord, alam mo, ang ganda-ganda ng worship namin. Paano mo ipapaliwanag yung maganda ang worship? Gaano kaganda yung maganda? Pero nararanasan natin, di ba? Pero ang hirap i-explain yun. Naramdaman namin, paano yun? Naramdaman namin ang presensya ng Diyos. Paano yun? Nangusap siya. Paano? Ang hirap i-explain yun sa atin na lang yun. Pero pwede mo kwento na gumagawa, kumikilos, nagsasalita ang Panginoon. Yun lang. Gandong na lang yun. Pero yung maranasan nila, kailangan yung personal. Okay, so it is just between them. Pangalawa, second, it is highly unlikely that the multitude, even after witnessing the miraculous feeding of the 5,000, would have accepted this explanation. Ang hirap, hindi nila matatanggap yung basta-basta. At mapapatunayan natin yan, mamaya. Papatunayan natin yan mamaya. It would have been ridiculed and challenged to demonstrate this wonder again. Incidentally, Jesus always refused to perform miracles to the satisfaction or to satisfy the curiosity of others. So, yung paglalakad
Halimbawa ng Panginoon Kristo sa tubig at yung karanasan din ni Pedro sa paglakad sa tubig. Okay. Ang hirap i-explain sa mga tao. So, hindi na naikwento yun sa kanila. Paano ka nakarating? Eh, tanong kasi, paano ka na, Rabbi o teacher, paano ka nakarating? Take note at tawag lang kay Jesus, Rabbi. At kalimitan na ayon sa mga scholars, ang mga taong ito na sumunod kay Jesus sa kabilang ibayo ay mga Pariseo at mga Eskriba. Kaya tanong, Rabbi, teacher, paano ka nakarating? Hindi niya sinagot, naglakad ako sa tubig. Hindi niya sinabi na pinatigil ko yung bagyo, yung unos. At pinaranas ko rin kay Pedro na siya naglakad na tubig. Hindi na niya pinaliwanag doon sa mga tao yun. Dinerecho niya, kaya kayo nagtatanong, kaya kayo sumunod sa akin, ay dahil hindi sa milagrong nangyari na kayo kumain, kundi nabusog kayo. Yun lang. Kung tutusin sa matindi at malalim na wika, ika nga, dahil yung mga tiyan ninyo, yung mga belly ninyo, punong-puno. Kaya kayo sumusunod sa akin. When in fact, may mga taong gano'n, ano? The more na, ibang hindi naunawan, hindi ba appreciative, diba? Pinapakain mo, okay, sarap. Mabait sa'yo kasi, mabait ka rin sa kanila eh. Binibigyan mo kasi. Pag nagbibigay ka, mabait sa iyo. Pero pag hindi, wala nang makukot sa iyo, wala nang makita sa iyo, wala na. Anyway, so John chapter 6 verse 26. Sa verse 26 sabi doon, many people come to Jesus not because of Him, not because of the miracles, but because their appetites are satisfied. Yun ang pinaka-pupuno. Napuno eh. Nabusog eh. Saan ka naman nakamenos ka na ng isang hapunan, di ba? Busog na busog. Eh kung sila nakakain sa sarili lang nila, ano lang yung kakainin nila noon? Wala pa namang food grab noon, grab food. Walang no? Ang tawag doon? Food panda. Sa John chapter 6 verse 27, yung pang-apat na bahagi, isang verse na yan. So yung pang-apat sabi niya, for on Him, God the Father has placed His seal of approval. Let's take a look at it in buo. Verse 27 sa inyong Bible. Verse 27, sa New International Version, ang sabi dyan, (6:27). The next day, the crowd that had stayed on the opposite shore of the lake realized that only one boat had been there, and that Jesus had not entered it with His disciples, but they had gone alone away. Verse 22 pala yun. Verse 27. Do not work for the food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. On Him God the Father has placed His seal of approval. Pagkatapos na siya ay sabihan ng Panginoon Diyos, sabihan ng Panginoon Diyos ng mga eskriba, Rabbi, Guro, kailan kayo nakarating dito? Ganun. Sabi niya na hindi kayo tell you that, sabi ko sa inyo katotohanan, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa nakita ninyo, nakaranas kayo ng milagro. Kung hindi, nabusog kayo. Verse 27, huwag kayong gumawa, do not work for food that spoils. Okay? Huwag kayong gumawa ng mga pagkain na madali masira. Pero yung pagkain na magbibigay at magkakaroon, yung magbibigay at tatagal ng buhay na wala hanggan, eternal life, which the Son of Man will give you. On Him, the Father has placed His seal of approval. Alam nyo, gusto kong bigyan pansin, itong bandang huli sinabi,
For on Him, God the Father has placed His seal of approval. We need to seek God's approval. Ang binigyan ng selyo, ng approve, ng thumbs up ng Diyos Ama ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon Kristo. Tangi lamang siya. Nag-iisa lang siya. Nabuktong na. Nag-iisa lang. Nag-iisa lang nga, buktong pa. Nag-iisang anak. Buktong na anak ng Diyos. Siya lamang ang approve sa Diyos Ama. Kaya anuman ang sentro ng ating pananampalataya at focus ng ating ginagawa sa buhay natin, dapat nakasentro kay Jesus. Siya, sa Kanya lang approve eh. Okay? Naunawaan niyo po, sa Kanya lang yung approve na yun. At si Jesus, ganun din. Ang sinisik ng Panginoon sa Kristo, binibigyan tayo ng example. Ang Kanya lamang nasa isip at focus ay yung approval ng God. Ganon din tayo. Kasi hoda na maraming against sa iyo, ang mahalaga ay yung Diyos, approve ka. Nagigess niyo ba yun? Kuha niyo ba? Na mas mahalaga yung, alam niyo, gaano man karami yung papuri ng mga tao sa iyo. Pero pag sinabi ng Diyos, walang kwenta. Walang kwenta talaga. Naalala niyo yung story nung yung lumikha nung kantang yung Hallelujah. Yung kanta na grabe talaga yung high worship ng Hallelujah. Ito yung istorya, base sa pagkakaalala ko. Isang stage, sa Amerika yata yun, sa Europe, ay nag-perform yung isang estudyante nung matinding teacher na yan. At habang nag-perform sila sa stage, at tinitignan lang nung tao na yon, yung pinaka-director, nung palabas na yan, wala siyang ibang focus kung hindi kung ano yung magiging reaction ng kanyang guro. Kahit panaya ang palakpak ng mga tao sa paligid, hindi niya masyadong pinapansin yun. Tinitignan niya yung guro niya. Kaya, nung dumating na yun sa pinali, sa natin yung pagkatanay ng yung Hallelujah chorus, pagkatapos nun, tumayo. Yung iba hindi na, pero nung pumalakpak yung guro niya, saka siya nabuhayan. Saka lang siya na-lift up. Pero hanggat hindi kumikilos, walang reaction, dead ba yung kanya, siya, nandulumo siya. Kasi, teacher niya yun alam niya. Doon siya natuto, doon siya. Yun ang pinakamaganda. Kung approve sa kanyang guro yung kanyang ginawa, then, satisfied siya. Ganun din sa buhay natin. The best approve na kailangan natin, yung thumbs up natin, yung heart natin, yung kung ano man yung mga icon na pwede na makukuha, pinaka-the best ay wala iba kundi ang galing sa Panginoon. Kahit nasabi sa'yo, wala ka namang kwenta kahit negative man o daming papuri, doesn't necessarily mean na magaling ka na o palpak ka na. Hindi porket marami kang palpak sa buhay mo, palpak ka sa harapan ng Panginoon Diyos. Hindi porket marami ka accomplishment sa buhay mo, ay pagor sa iyo ang Panginoon Diyos. Hindi, magkaiba eh. Although may mga fruit on the other side. Pero titingnan natin, the best na kailangan natin, alam nyo, ito yung sinasabi sa Biblia, Matthew chapter 7. Dating araw, marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Alala niyo yan? Marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, umalis kayo. Kayong mga gumawa. Lord, nagmilagro kami nagturo kami ng iyong salita sa pangalan mo. Nagpalayas kami ng mga demonyo. Ginawa. Yung pagtuturo,
yung ay paggawa ng milagro at yung pagpapalaya sa mga demonyo. Ginawa lahat ng mga taong yun, pero sabi ng Panginoon, alam niya na, Matthew chapter 7, sabi na Lord, hindi ko kayo nakikilala. Isang yes na sa Lord. Mas maganda yan kaysa sa marami papuri na puro ng kabulahan ng mga tao. Kasi inaabangan natin eh. Pagdating ng araw, pag-arap natin sa Lord, sasabihin niya, Lord, my good and faithful servant, pasok ka. Kaysa naman, sino ka? Hindi kita kilala. Umalis ka. Ang tangi lamang susi, ang susi, nag-iisa lang. Walang ibang duplicate. Para magkaroon tayo ng approve at matanggap tayo ng Diyos Ama, walang iba kung hindi sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Kaya pag sinabi niyang finished product ng Jesus Christ sa cross, pag sinabi niyang, Lord, patawarin mo sila sapagat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa, Panginoon, minamahal ko sila. Pag sinabi niya yun sa iyo, panindigan mo na. Pag sinabi ng Biblia na kapag tinanggap mo at nanalig ka sa bugtong na anak, na walang iba kundi Panginoon sa Kristo, magkakaroon ka ng buhay na wala hanggan, then buhay na wala hanggan talaga meron ka. Pag sinabi ng Biblia na it's eternal, wala pwede magsabi sa iyo na mawawala ang iyong salvation sapagkat yun ang pinanampalatayanan mo. Nanalig ka kay Jesus, wala nang iba. Hindi dahil sa gawa mo para wala kang may pagmalaki. Hindi tayo malinis. Nakakagawa ko ng kasalanan ko. Di bahala ka sa buhay mo. Gumawa ka kung gusto mo. Marami nagpipili. Sige, paano kung masakasalanan kasi ako? Totoo naman mga kasalanan tayo pero lahat yung binayaran na ng Diyos. Bayad na eh. Bakit pinipilit mo pa? Kung gusto mo magpakahirap sa iyong kaligtasan, bahala ka. Pero ako nananampalataya kahit gaano ako karumi at makasalanan, alam ko, mas malawak, mas higit na marami ang biyaya ng Diyos. Tingnan nga ninyo, isang tingin na natin sa Roma, tingnan ninyo ang inyong mga gadgets. Let's look at the book of Romans. Chapter 5, verse 20. Roma 5:20. Romans chapter 5, verse 20. Let's look. The New International Version sabi, the law was added so that the trespass might increase. But where sin increased, grace increased all the more. Kaya bang saklawan? Kaya bang tapalan kasalanan mo ng grasya ng Diyos? Yes. Gaano man karami ang kasalanan mo, kaya niyang burahin. Pag sinabi ng Diyos na burado yan, wala kang kasalanan sa harapan kung malinis ka. Kaya nga merong doctrine of justification eh. We are justified. Dineklarang walang kasalanan. Dahil kay Kristo Jesus, na wala tayong ginawa kung hindi ang manalig, isinukong sarili na ng palataya, yun lang. Hindi tayo nagpapako sa krus, hindi tayo nag-fasting, hindi tayo nag-overnight o sa katutak ng mga klase ng mga kung ano mapapahirap sa ating mga sarili. Wala tayong ginawa. Nanalig ka lang. At yung pananalig mo, panatilihin mo yun kasi walang ibang pwede magnakaw mo sa iyo. Huwag mo nga hayaang kunin ang kaligayahan mo ng ibang mga tao. Kuha niyo po ba? So, hindi tayo yung pagpapakahirap. Yes, nakakagawa ka.
Pero i-acknowledge mo na yung ginawa mong kasalanan ngayon, binayaran na ng Diyos yun sa krus ng Kalbaryo. Kasi hindi naman siya pwedeng babalik uli eh, para mamatay uli sa kasalanan ng tao. Gagawin pa niya yun? Hindi, wala naman sa Bible yun eh. Babalik siya para maging hari na at parurusahan niya ang mga taong hindi tumanggap sa ating Panginoon Kristo. Seal of approval, yun lang ang ginawa ng Diyos. Guess niyo po ba? Amen. Now, let us continue. John chapter 6, verse 20. Question of work. Anong gagawin namin para magkaroon kami ng pagkain na? Sabi ng mga tao na mga Pariseo at mga scribes. No? Sabi niyan, work. Yung work na gagawin ninyo, sabi ni Jesus, ay yung manalig kayo. Verse 59, sabi, believe in Him, in Jesus Christ, whom God sent. Ang gagawin nyo lamang ay manalig sa ipinadala, which is yun siya yun. Manalig lang kayo, hindi niya diretso yun. Manalig lang kayo sa akin, sabi ng Panginoon Jesus. So, ganun din ang ating gagawin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yung, nakukuha niya na po ba yung bread of life, spiritual, yung tinapay ng buhay na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Pag kumain ka, meron ka ng buhay na walang hanggan. Hindi ka na mauuhaw at hindi ka na magugutom. Believe in Him whom He God sent. They have their stomach filled regard by Jesus said in verse 97. So, ang akala ng mga ang akala ng mga Pariseo at mga Skriba, yung magtatrabaho sila para magkaroon sila ng pagkain na yon, para mabusog ulit sila. Ang isip nila pisikal. Pero ang tinatahak at ang pilit na pinapaunawa ng Panginoon Kristo sa kanila ay spiritual. Pero ang mga taong ito ay patuloy doon sa natural, doon sa physical. Hindi nila maunawaan. Sabi sa Pablo, ang isang taong makasanlibutan hindi maunawaan ng spiritual mga bagay. Okay. Chapter 6, verse 30 and 33. After, another question of the people again about the sign of Jesus we performed. So, well, in fact, parang nakita na niyo yung verse 30. So nagtanong itong mga scribe at mga Pariseo. Verse 30, what miraculous sign then will you give that we may see it and believe you? So alam nila na dapat manalig sila kay Jesucristo. Ang tanong nila, ano yung milagrong gagawin mo, magagawa mo para maniwala kami sa iyo? Samantalang kumain na sila ng tinapay at busog pa sila. Tapos maghahanap na naman ng panibagong milagro. Alam na Jesus yung utak nila eh. Yung nasa isip at nasa puso nila. Kaya lang hindi na rin kinuwento yung naglakas siya sa tubig eh. Yun ay para sa kanyang mga disipulo lamang. Alam niyo, ang mga tao ay maniwala sa kwento ninyo. Pabayaan niyo na lang, huwag niyo na ipigil. Kasi kahit anong paliwanag niyo ng pinakamababaw patungkol sa salita ng Diyos, at hahanapan pa kayo ng hahanapan ako sa kung ano-anong mga doktrina at malalalim na mga katuruan, yung ang mababaw hindi makuha, malalim pa kaya? Huwag niyo na ipilit. Mag-pray na lang kayo. At doon na lang kayo manatili. Huwag niyo nang ipilit na lumalim kayo sa pagtuturo sa kanila. Ang ibahagi ninyo ay yung pinakamababaw. Manalig ka kay Jesus. Mag-pray ka. Magpumbaba ka na lang. Yan na lang kasi hindi mo pwede sabihin, alam mo, si Jesus ang may hirapan siya. Kumbaga sa common na salita natin, manonosebleed lang siya. Hindi niya mauunawaan.
ang makakaunawa sa salita ng Panginoon Diyos at ang salita ng Panginoon na spiritual ay tanging lamang mga taong nabuhay ng muli at binigyan ng spiritual ng Panginoon Diyos. Okay, so also in verse 36. Sa verse 36, yun ang bagit doon ulit. Verse 36. But as I told you, you have seen me and still you do not believe. Nakita ko, sinabi ko na sa inyo, nakita niyo na ako, hindi pa rin kayo naniwala. Alam niyo, kita natin sa isang side, tingnan natin isang side. Alam si Jesus, ang bait, ano? Ang bait pa rin. Ang tiyaga niya doon sa mga taong yun. Alam niya yung mga taong yun, naghahanap lang ng butas sa kanya. Still, binigyan pa niya ng oras. No? Ganon din naman tayo eh. Masama na tayo, and yet siya pa rin ang nagtubos sa ating kasalanan. Masama na nga ang sanlibutan dahil sa kasalanan, pero ganun pa man, nagkatawang tao siya at tinubos ang tao sa kasalanan. Ay sabi ni David, anong meron sa tao? Kami parang usok, makikita mo ngayon bukas mawawala. Para kami mga damo, andiyan ngayon bukas ginagatong na. Anong meron ka? Anong meron tayo? Mabait ka ba? Sa tingin mo, wala kang nagawang pagkakasala? Sa tingin mo, maayos ang buhay mo? Kasi kung sasaliksikin tayo ng Panginoon Diyos, ang dami may makikita sa atin. Si Job nga, sabi ngayon, ay matuwid sa Panginoon Diyos, pero meron pa rin siyang nakita. Self-righteous na. Tingin niya sarili niya, wala nang kasalanan. Tingin niya sa kanya, matuwid na matuwid na. Pero ang katuwiran ng tao ay magagaling sa ating Panginoon sa Kristo. Sabi ng Book of Isaiah, lahat ng inyong mabubuting gawa ay maruming basahan sa akin. Kumbaga, sinimplify na nga ng Panginoon Diyos, di po ba? Sinimplify lang niya para hindi na tayo mahirapan. Jesus did not answer this but focus on what Moses did on the desert. Pasok tayo sa panibagong senaryo. Sabi ng mga tao, pinakain ng aming mga ninuno ni Moses ng mana doon sa desierto. So doon pumasok ulit ang Panginoon sa Kristo. Focus na dyan. First, Jesus correct them by saying that it is not Moses who gave their ancestors the bread from heaven, but it is his Father. Kinorek niya. Hindi si Moses ang nagbigay sa inyong mga ninuno ng tinapay, kundi ang aking Ama, which is true. Yun na naman totoo. Kasi kakain sila ng tinapay. Alam niyo yung story, mamaya, okay lang po ba sa inyo? Baka tayo nag-Bible study dito. Parang nabis ko rin magtuto ng Bible study natin. So, ganun yung punto. Sa disyerto, ang nangyari, kumakain sila ng tinapay na pinadadala ng Panginoon Diyos, nagkakaroon ng hamog sa madaling araw. At pag nawala na yung hamog, may nakita silang parang, sabi ng ibang translation sa English ay coriander seed. Hindi siya yung nawala at meron ng pagkain dyan at kukunin na nila. Hindi ganon. So meron silang parang nakikita parang mga buto-buto. At kukunin nila yun at lilinisin at yun yung ginagawa nilang harina. Dinuturo nila, yun ang pinakain nila. So, meron mga kasi nga, nasa lupa yan, na mga sa damo-damo. So, yun ang kinukuha pa nila. Tapos sa gabi, meron pa silang karne, yung pugo. Diba? So, may mga gano'n sila. Kompleto. Mamaya, ibibigyan ko ng tiin. Tanong ngayon, di ba reklamatory yung mga Israelita? Meron ba namatay sa kanila sa karereklamo? Ng time na yan. Ang ginawa ng Lord, nagreklamo itong mga Israelita, nagpadala, pinakain pa sila. Wala silang narinig kay Lord. Sa mamagitan ni Moses, ang rereklamo naman ito, huwag kayo kumain. Ayaw din. Kasi naubos na yun.
Marami silang dalang pagkain na sila umalis sa Egypto. Pero naubos na. So, nasa disyerto sila, walang pagkain, walang tubig. Walang pagkain, nagpadala pagkain ng Panginoon. Iba sa umaga, iba sa gabi. Huwag lang doon sa pagdating sa Sabat. Bawat panghuling araw. Kumain sila. Pero, mga reklamo yun, mga reklamador. Sinabi ba ng Lord na lahat ng mga suwail at patitigas ng ulo, yung mga rebelde, mga anak, hindi kakain? Wala. Nagbigay Lord ng pagkain, nagbigay siya ng tubig. Buhay yung mga Israelita. Kahit na sila yung mga suwail, kahit na sila yung mga reklamador, at kung ano ng mga klaseng tao. Sa kabila noon, nag-providing God. Sa kabila ng kasalanan natin, God provides. Kung yung mga nasa paligid natin ng puro pasaway, binibigyan mo pa rin, hindi ba? Pinapakain mo pa rin, eh. Kahit na naiinis kayo, sige, kumain ka dyan. O ito, kunin mo na. Tayo nagagawa yun, Diyos pa kaya. Makita niyo yung kaputihan ng Diyos. Ganong katindi. Kung malalim tayo, ganong katindi. Mas nakikita natin ngayon, ganong pansigan. Paano yung nagagawa yun? Ang hirap ipaliwanag. Pero yun yung nature niya eh. Siya yun eh. Yun siya. Jesus knows that these Pharisees and scribes are comparing him to Moses. So, nangyari ngayon, yan, nagkukumpara na. Kinukumpara ng mga Pariseo, ng mga taong ito, si Moses, at saka si Jesus. Jesus was seeking to point out the difference between manna, which was the natural food that they received under Moses, and the true bread of life which comes through him. He wasn't trying to turn their attention to spiritual bread from heaven, which is, he was trying to turn. Pinipilit niya na ilipat yung focus ng mga Pariseo, ng mga taong ito, patungkol doon kay Moses, patungo sa kanya, ilipat yung attention ng mga tao doon sa natural na pagkain, doon sa spiritual na pagkain. Yun ang ginagawa ng Panginoon Jesus sa kanila, pero hindi pa rin nila nag-gets. Verse 35. And Jesus said to them, I am the bread of life. Dito pumasok yung, sa book of John, merong 7 I am, at isa ito. I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and who believes in me shall never thirst. Take note. Meron po akong tanong. Sinungaling ba ang Panginoon? Hindi. Pag siya po ay nagsalita, sinabi niya yun, totoo ba yun? Anong sabi niya? So, paano tayo hindi magugutom? Ako ang tinapay ng buhay, sabi ng Panginoon Jesus. Ang sino mang kumain sa akin na hindi na magugutom at hindi na mauuhaw. Pag naranasan mo ang Panginoon Jesus Kristo, hindi ka na maghahanap ng iba. Busog ang spiritual mo. Ibig sabihin, forever. Kasi siya ay Diyos sagana talaga. Medyo mabigat pag masyado pang malalim pa yan, pero siya yung talagang, mamaya makikita pa natin, bibigyan natin ng tiin. Jesus is ito yung isang madalas na nababanggit sa mga Bible school. Jesus is in the Old Testament concealed and in the New Testament revealed. Tagalog. Si Jesus ay, yung concept kasi tinignan ko sa dictionary, na itago o nakakubli sa Lumang Tipan, LT. Tagalog yan. At ipinahayag sa Bagong Tipan. Ando doon ang Panginoon Jesus, sabalit hindi siya visible, hindi siya ganong ka-active time na yan. Kasi
Jesus is God. Diyos ang Panginoon. Kaya, nag-i-exist siya noong paman. Pero hindi siya pinapahayag pa noong time na yan. Okay. Bago ng story ng Exodus chapter 12, yung Passover. Naalala niyo bang istorya ng Passover? Ang Passover ay isang istorya ng Israel bago sila umalis sa Ehipto. Tingnan nyo ha, kasi meron naman panibagong lesson na ganda. Na ngayon ko na rin nakita mas malawak. Noong pa man sa lumang tipan, grabe ang biyaya ng Diyos. Okay. Yung Passover na ito, pakinggan kayo mabuti ha. Pakinggan nyo mabuti. Mahalaga itong matutunan natin. During the Passover, ang sabi ng Panginoon Diyos, yung pinakahuli yan sa 10 salot na binigay niya sa Ehipto. Pinakahuli, sabi niya, sa hating gabi, dadaan ang anghel ng kamatayan. At ang bawat bahay na kanyang madaanan na walang bahid sa hamba ng dugo ng kordero, ay papasok siya, papatay niya ang panganay na lalaki. So, ano ginawa ng mga Israelita? Dahil sinabihan sila, di nakinig ang mga Egyptians. Lahat sila nagkatay, at kung wala yung iba, share sila. Pero yung dugo, papahid na lang sa hamba, yung gilid, sa kayong taas. Pag nakikita ng anghel na meron dugo, lalagpasan niya, kaya Passover. Kasi papatay siya eh. So sinusunod lang niya yung kalooban, yung utos sa kanya ng Diyos. Para hindi mamatay yung tao sa loob, yung panganay na lalaki. Kailangan lang siya may makita. Hindi na magtatanong ang anghel, mabait ba yung tatay doon? O yung nanay doon? So why ba yung mga anak na doon? May mga kasalanan ba yung mga tao na doon? Wala nang tanong-tanong. Ang tinignan lang niya ay ang dugo. Nakukuha niyo ba yung iniisip ko ngayon? Hindi na tinanong ng Lord kung gaano ba karami kasalanan nagawa mo. Ang nakita lang niya, yung dugo ni Kristo na nasa puso mo. Yung tinanggap mo. Ang nakita niya si Jesus Christ, yung natapos na gawa ni Jesus sa krus. Yun lang ang tinignan ng Diyos na sa atin. Sapat na yan para hindi ka mamatay, kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi na nagtanong, hindi na umusisa yung anghel doon. Kung mababait ba yun, kung makasalanan ba yung mga tao na yun, o suwail ba yung mga anak na yun, o kung ano mang klaseng ginagawa ng kalokohan ng mga tao nasa loob na yun, kasi wala namang perfectong tao. Wala tayong mababasang ganun. Basta nilagpasan ng anghel na yan dahil nakita lang niya yung dugo ng kordero. And the blood of the Lord Jesus Christ is enough. Sapat para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Mga kasalanan ng lahat ng tao sa salibutan. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin mo. Katulad ng sinabi niya, ang ano bang tinatanong siya ng mga eskriba, mga Pariseo, ano bang kailangan namin gawin? Sinabi niya, manalig kayo sa pinadala ng Diyos, walang iba kundi siya. Ginawa ba natin na manalig? Yes. Gaano ba kalaking pananalig? Tinatanong pa ba yun? Basta nanalig ka at tinanggap mo Panginoon Kristo, kay maliit, kay malaking pananalig mo, okay? Wala nang pakialam tayo doon. Ikaw at ang Diyos na nakakaalam doon. Yun lang ang ginawa natin. And as far as the Word of God is concerned, sinasabi ng Biblia, meron kang buhay na walang hanggan. Tama po ba? Amen! Yun ang kaibahan din natin eh. At ang dami natin blessing mula sa Lord. Passover na pagkatapos nun, reklamador pa rin. Mga Israel, dinala mo ba kami rito para patayin ng mga, kasi sinusundan na sila ng mga Ehiptyo, di ba?
mga Egyptian, papatay sila. Eh, natrap sila doon sa Red Sea. Tama ba? Red Sea. Natrap sila, hindi sila makapunta dahil malulunod sila. Nagreklamo sila. Moses, ano ka ba? Dinala mo ba kami rito para mamatay at patay? Dito kami papatayin? Ano ginawa ng Diyos? Alam na natin, hinatay yung tubig, dumaan sila. Meron ba sinabi doon nabasa? Meron ba nabasa? Ano pa kayo reklamo? Pinakain ko na kayo, pinaalis ko na kayo sa pagiging alipin ninyo, reklamo pa kayo. Bahala kayo malunod, gumawa kayo sarili ninyong bangka. Hindi ganun eh. Kumilos ang Diyos, hinati, naglakad sila, natrap yung mga sumusunod sa kanila, hindi sila nasundan, lahat sila safe. Nakatawid sa desyerto. Naubos yung baon nila. Dalang pagkain. Naubos. Nagutom na sila. Katulad na sabi kanina, Moses, andito na naman. Dinala mo ba kami rito para dito kami mamatay sa disyerto? Reklamo na naman. Wala ibang magawa si Moses kundi, Lord, paano ba ito? Ano ginawa ng Lord? Nagpadala ng pagkain ng mana for eksakto 38 years. Sabi na round off sa 40 years nila sa disyerto, araw-araw, provided sila kahit araw-araw din. Panay ang reklamo, ang gugulo, ang puro pasaway. Pero tuloy silang pinapakain. Kahit reklamato na sila, pinapakain pa rin sila. Binubusog pa rin sila. Anong ginawa ng mga tao? Mas pinili nila, Lord, pagdating doon sa pagbibigay ng 10 utos sa Exodus, susunod na lang kami. Susunod na kami. Kung ano yung sasabihin mo, kung ano yung utos mo, yun ang aming susundin. Sabi ng Lord, yung ba gusto ninyo? Nagbigay ang Diyos ng utos. Kaya pagbaba sa kanila ng utos, yung law, kailangan nilang sumunod kasi yun ang pinili nila eh. Hindi nila pinili dahil sa covenant ng Diyos kay Abraham na pagpapalain niya kanyang mga saling lahi. Mas pinili nila yung makakasunod sila kaysa doon sa biyaya ng Diyos na sagana na sa kanila. Hindi na nga sila naghihirap. Hindi, kahit na gano'n silang kapasaway na tao, pinapapala sila, iniingatan sila. Pero mas pinili nila na makakasunod kami, kaya namin sumunod sa mga utos na yan. Kaya bawat mali, bawat kasalanan, patay. Kasi yun, ang bayaran ng kasalanan ay kamatayan. I hope nakukuha ninyo. Ang pinili natin ng Panginoon Kristo, manali ka, tapusan ka. Huwag mo na pilitin magpakahirap. Kasi inako na nga ng Lord ang lahat ng hirap. Enjoy mo na lang ang buhay mo. At kung makagawa ka ng pagkakamali, pagkakasala, saan mo i-acknowledge, Lord, may mali ako. Patawad ko. Salamat po sa paglilinis ninyo sa aking kasalanan. Tangkapin mo na agad kasi hindi magbigat. Tinatawad ka na eh. Alam niyo ba yung klase ng pagkain pinakain sa kanila? In Psalms 78, verse 23 and 25, verse 23, yet he had commanded the clouds above and opened the doors of heaven, had rained down manna on them to eat, and given them of the bread of heaven. Verse 25, men ate angels' food and sent them food to the full. Yung manna na binibigay ng Diyos sa mga Israelita doon sa disyerto ay pagkain ng mga anghel. Kumakain pa ng anghel. Pagkain sila doon eh. Base sa Biblia, meron. At ang pagkain na yun, ang ibinahagi niya sa mga Israelita noong sa disyerto. It's called an angel's food.
What more ang mga anak ng Diyos? Kung nabusog ang mga Israelita sa pagkain ng mga anghel, ano kaya pagkain ng mga anak ng Diyos? At hindi lang ka makakain, busog ka pa. Hindi mo na isipin ko, paano ba ito yung tiyan ko? Ganito lang ang capacity nito. Kung ano man ang abuti ng kapasidad ng tiyan mo, gandun ka. Pero huwag ka mag-alala, marami na kaabang para kainin mo. Hindi mo uubusan. Eternal nga eh. Okay. Now, ito pala ang outline. Umpisa pa lang tayo. Gutom na kayo sa... Ngayon pa lang yung outline. Jesus as the true bread of life. Si Jesus bilang totoong tinapay ng buhay ay merong tatlo. Okay, ito yung lesson. Ito pala yung lesson. Number 1. Ano yung number 1? He is our Savior. Common. Alam natin yan. He is our Savior. Gives us eternal life. Siya yung tinapay ng buhay na kapag ikaw ay kumain sa Kanya, yung, alam nyo, kung babasahin niyo pa yung bandang huli, basahin niyo yung buo ha, para makuha niyo yung, pag binasa niyo ngayon, mas makukuha niyo yung, mas madali na maintindihan. Bandang huli itong kwento na ito, story na ito, bandang huli, sinabi ng Panginoon sa Kristo na doon sa mga tao, kainin ninyo yung aking laman, flesh, sapagkat ang aking laman yung tinapay, totoong tinapay. At inumin ninyo yung aking dugo. Kaya ang isip ng mga tao, ay parang cannibal, ano ito kakainin? Paano namin kakainin yung laman niya? Ibang klaseng katuruan to. Hindi na nagdalawang isip ang Panginoon kasi alam niya na kapag sinabi niya yon, yung mga salitang ito, marami mawawala sa Kanya. Well, in fact, pagdating sa chapter 7, ano nangyari? Lahat ng mga libo-libo na yon, inalisan siya, iniwanan siya. Hindi nila tanggap. Kasi ang isip nila, physical, natural. Samantalang sinasabi ng Panginoon Jesus, spiritual. Umalis sila, basahin ninyo, umalis sila, iniwanan sila. At kinausap niya mga disipulo, kayo rin ba aalis? Iiwanan niya rin ba ako? Sumagot si Pedro, Lord, nasa iyo ang buhay ng wala hanggang. Paano pa kami? Buti na natili yung 12. Libo-libo na. Ito yung punto ni Jesus. Isipin niyo wala siyang, hindi niya iisipin o hindi niya bibigyan ng ganong katindi yung pwedeng gawin na sasabihin ng mga tao. Ang mahalaga sa Kanya ay kung ano sasabihin ng Diyos Ama. The most important thing is hindi yung marami tayo. Ang mahalaga yung lahat ba kayo solid talaga kay Lord. Gets niyo po ba yun? Nakuha niyo po ba? Yun ang mahalaga eh. Mahalaga yun nasa Panginoon. Anyway, so, it gives us eternal life. So, kapag tayo kumakain at tumiinom sa tinapay at saro ng Panginoon, inaalaala natin yung ginawa mong pagtanggap sa Kanya. Inaalaala natin yung ginawa niyang covenant na ang tinapay na Kanyang hinati, sabi niya, ito yung aking katawan. Nung kinain nila physical, sa spiritual, tinanggap nila ang Panginoon sa Kristo. So, ginawa natin, inaalaala natin yung nangyari, yung covenant. Nakuha niyo ba? Yung covenant, tinanggap mo, kinain mo, naging parte ng sistema ng pagkatao mo, ang Panginoon sa Kristo.
naging bahagi na. At kapag ginawa mong bahagi ng iyong buhay, ng iyong pagkatao, ang Panginoon sa Kristo, magpasawalang hanggan. Ang nangyari ngayon ay iniligtas ka mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Siya bilang tinapay ng buhay ang nagbigay sa atin, ang nagsalba sa atin. Siya yung Savior natin. Nawala tayo doon sa tiyak na kamatayan at napunta tayo sa buhay na walang hanggan. Number 2, our sustainer. We will never be hungry and thirst. Bakit? Kasi nga sapat ang sino mang kumain sa akin at minom ng saro, ang minom sa akin, ay hindi na magugutom at hindi na mauuhaw. Ang Panginoong Yesus ay sapat sa lahat ng bagay natin. Sapat sa lahat sa atin. Okay? He is more than enough. Higit pa sa sapat kung tutuusin. We will never be hungry. Kung halukayin pa natin yung punto na yan, isa lang ang pwede ko masabi para mabilis natin maunawaan. Siya yung ating sustainer. Diba? Habang ikaw ay nasa Panginoong Jesus, hindi ka magkukulang. Para sa akin, physical man, natural man, yung spiritual, God will provide. Isusustain niya lahat ng pangangailangan mo. Lord, wala na kaming Word of God. Wala na kaming kain na spiritual. Paano na? The Lord provides. Nagkaroon ng pandemic, anong ginawa? Hindi tayo makapag-congregate. Anong ang ginawa ng Lord? Meron namang Zoom. Meron namang social media. Nakuha ka agad. Meron pa rin Word of God. Galing ng Panginoon. The Lord provides. Lord, paano kami? Wala kami trabaho. Sino sa inyong nagutom? Mula nung nagkaroon ng pandemic. Hindi lang ka. Tumaba pa nga. Ang dami kasing kinakain. Well, hindi tayo pinabayaan ng Lord eh. Ikaw na magre-reklamo. Ang dami namang pagkain. Nung nakaraan, hindi lang 1 kilo. 1 kilo ba yun? Yung unang binigay. Dumating pa sa inyo. May mga isda na naman dumating ng ano. Hindi lang isang gano'n, meron pang, nakahabol pa tong isa, meron, akala yung sumpot, nabigyan na nga eh, meron pang sumunod, di mo naman dami yan. Dami po kasi ng 32,000. Sa bakas. Diba? Tingnan natin sa other side, dahil nagkaroon ng pang ng quarantine, pati nature na quarantine. Diba? So dumami sila. Dumami yung mga isda. Pati mo yung nangyayari sa Baguio. Wala na, nabulok na lang eh. Pinamigay na pa eh, hindi na makarating dito lang sa atin eh. Sana kung nakarating yun, bus yun. Pero hindi. Tingnan mo, sagana pa rin pati yung mga gulay at prutas. Sagana. Hindi tayo magugutom. Hindi tayo gugutumin ng Panginoon. Kahit kailan. And number 3, supplier. He is our supplier. Our supplies will never run out. Never run out. Hindi mauubusan ang supplier natin. Sa Kanya nagmumula lahat eh. Ang lahat ng resources niya. Nalala ko nung sa Book of Job, ni-review ng Panginoong Diyos, si Hope. May tanong siya, alam mo ba kung saan nanggagaling ang snow? Alam mo ba kung saan, tinanong niya, alam mo ba kung saan nanggagaling ang mga ito? Paano nagagawa ito?
Kasi ang Diyos, ang source ng lahat. Siya ang pinagmumula ng lahat. At kapag ang Diyos, ang iyong Panginoon, ang iyong Ama, at ang Panginoong Yesus ay nasa iyong puso, nasa iyong buhay, at siya yung ating pagkain ng buhay. Hindi ka mauubusan. Huwag na tayo magpakahirap-hirap. Bahala kayo maghahabol-habol dyan. Kami mag-aabang na lang. Darating. Special delivery para sa mga anak niya. Okay? So, Jesus asked Robert, namin pa sana, no? Inahalukay natin mabuti ang salita ng Diyos. We will compare Exodus chapter 16 verse 4 to Matthew chapter 6 verse 11. Alam niyo 6:11? Yung 6, chapter 6, ito yung Lord's Prayer. Ama namin, sumasalangit ka sa bayan ng ngalan mo sa Panginoon. Ano? Hindi, alam niya lang daw, sir, 7-11. O nga, no? Matthew 6:11. Yung alam niyo, 7-11. Okay, sa 6:11, kulang ng isang 6:11, ito yung sinasabi na ng the Lord's Prayer, no? Pero dito nabanggit yung sinabi ng Lord, give us this day our daily bread. At yung nangyari sa Exodus chapter 16 verse 4, halos kaparehas yan. Kaparehas talaga yan. Yung daily, yung provision ng Diyos, yung Exodus 16, yung pagbibigay ng Lord ng mana sa araw-araw. Araw-araw. Hindi binuhos ng Lord ang lahat ng pagkain nila sa buong linggo o buong buwan. Araw-araw sila kumukuha. Okay? So, ganun din ang nangyari. Yung daily is to teach us to put our faith in God. Hindi niya bubuhos lahat ng, kasi, ang tawag doon, mapapanis lang yan. Huwag kayong mag-alala. Everything will be provided. Fresh na darating sa iyo. I-consume mo lang hanggang sa mabusog ka. If He can supply our food today, then He can supply our food in the future. Kung kaya niyang bigyan ka ng supply ngayon, kaya ka rin niyang bigyan sa kinabukasan. It is not accounting, and it's not according to our economic situation, but according to His glorious riches in Christ Jesus. Hindi ayon sa ekonomiya natin. Ayon sa ekonomiya ng Diyos. Sa yaman ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. And God will supply all. And my God, sabi ni San Pablo doon sa mga tao na nag-support sa Kanya, and my God shall supply all your needs according to His riches in glory. Marami pa akong tutuusin. Plus, please, pakiusap ko lang mga kapatid. Basahin nyo yung buong storya ng New Minulo. Mas marami pa kayong mapupulot at maunawaan. At least alam nyo yung pinaka-background nyo. Pinag-usapan natin background na. Amen po? Amen. Let us pray. Purihin ka, O Diyos naming banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Ano pa ang aming hihilingin? Kundi patuloy kang mangusap. Patuloy mong isupply. Bilang ikaw ang totoong tinapay ng buhay. Hindi po kami magpukulang magpakailanman. Salamat po sapagkat mas binibigyan mo po kami ng pangunawa ngayon sa iyong mga salita. At ikaw po ang nagbibigay sa amin ng lahat ng kapunuan sa aming mga pagkukulang. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa pagbibigay niyo po sa amin ng pagkakataon upang kami patuloy na magpuri, maglingkod at sumamba sa nag-iisa at buhay na Diyos. Patuloy po kaming nananalangin, nagkakaisang nananalangin, Panginoon.
Sa lahat ng mga mananampalataya mo sa buong daigdig, kami po ay nakikiisa. Ayon sa iyong kalooban, Panginoon Diyos, nawa ay magkaroon na po ng pagtigil at paghupa o paghinto ng pandemic na ito sa buong daigdig, lalo po sa aming bansa. Marami na po, alam na po na dilingid sa inyo ang mga naapektuhan at mga namatay na, Panginoon, at nahirapan. Kaya dalangin namin, ayon din po sa iyong kalooban. Subalit sa kabila ng mga pangyayaring ito, nakita pa rin namin ang iyong kabutihan. Nakita at namalas at naranasan namin ang iyong provision, ang iyong pag-iingat. Patuloy po kami nagkakaisa ngayon, ngayong oras na ito. Nabigyan mo, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Sa pamilya nila, Sister Lina, Panginoon Diyos, lahat mga mag-anak nila, Panginoon, at kung naman nararanasan nila. O sino man din po sa aming mga kapatiran, o lahat hindi po sa aming iglesia. May mga kapatiran na nakakaranas po ng mga hindi po magandang pangyayari ngayon. Ang dalangin namin ay magkaroon po ng pagkilos mo, magkaroon ng kagalingan, Panginoon Diyos, sa mga physical na hindi po magandang mga sakit, Panginoon Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na Ikaw ay amin po patuloy na maipahayag, maibalita ang napakagandang balitang ito na nagmula sa iyo. Nakita namin kung paano mo kami iningatan at patuloy na minamahal sapagat Ikaw, Diyos, ang pag-ibig, Ikaw, Diyos, na mapagpatawad, at Ikaw, Diyos, na nakakaunawa ng lahat ng bagay. Maraming salamat po. Patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo. Nalagay pa namin oras sa maghapong ito. Ang papuri at kalawalhatian at pasasalamat ay sa iyo. Sa pangalan mo po, aming Panginoon Jesus. Amen.